Kung ano yung itsura niya, yun lang din yung binabalik nyo sa ano. Oo, Walang iibahin. Poste, kailangan palitan syempre para mas matibay, para mas tumagal yung... O diba ang kanilang staircase oh. Ito yung grand staircase before. Yeah. Diyan, Anong pelikula yun, son? Puwera Usog. Puwera Usog. So marami na palang pinagamitan itong bahay na ito sa pelikula. Marami nang nag-shoot dito. Alam ko yung... Okay, so nandito na tayo sa simbahan ng Florida Blanca, Pampanga mga kaitsubero, and ito yung St. Joseph the Worker Parish. Sarado lang ang simbahan kaya hindi tayo makapasok sa loob. Ayan. Okay, so nandito na nga tayo sa pinakalumang bahay dito nga sa Florida Blanca, Pampanga, and kasama nga natin si Architect Jay. Hello Sir Jay. Hi. Magandang umaga po. Good morning. Nag-start siya tinayo siya nung 1873. Si Don Ramon Rodriguez Infante yung nagpatayo nito as a summer vacation house. Tapos, meron din silang private chapel doon, which is we will going to explore mamaya. Private chapel was built 1878 naman. So, during the war, nung World War II, this is one of the safest areas here in Florida Blanca. The Japanese troops tried to push into this property pero hindi sila nakapasok. Before the Rodriguez Infante family left this during the war, they consecrated the house through the intercession ng Sacred Heart of Jesus. Kaya makikita mo dito, meron silang pinatayong monument in thanksgiving with the Sacred Heart of Jesus. Okay. Pero yung private chapel nila, consecrated naman siya sa Infant Jesus kay Santo Niño, kaya siya yung patron saint ng buong barangay namin. Ang bahay na ito is na-acquired nyo and recently lang, tama po ba? Yes, siguro my memory recalls right, mga 2018. 2018 sir, okay. 2018 namin na yung property na acquired. Tapos yun, ongoing yung restoration nung bahay. Oo. Kasi this house is the identity of Pagiruan itself yung barangay na to, if you will associate the barangay, they already know na pag sinabing Pagiruan, Bahay Castilla. Bahay Castilla. O Balay Castilla ang tuturo nila automatically. Landmark, kapag tinanggal namin yung bahay, mawawala. Oo, totoo. Wow, so eto na sa yung mga madalas nating makita sa sa Google lamang, pero ngayon makikita na natin siya in person. Pero ang kagandahan lang, syempre, yung nakikita natin sa Google, mga luma na yun. Ito kasi photos. Bago na ito, no? Dito siya yung Puwera Usog, Kambal Karibal. Ganon? Puwera Usog, Kambal Karibal, Matanglawin. Dito din. Kung i-recall mo yung video na dito yung part na kinuhanan si Yula Valdez. Ito yung pinakasigat na part ng bahay, yung veranda balcony niya dito sa front. Tapos yung Escalera Cervantes azotea niya. Oo nga, yeah. Okay, so papasok tayo habang ginagawa nila tong Balay Castilla Ayan. So nandito tayo mismo sa likuran ng Balay Castilla. 'Di ba lahat talaga nila, no? Yung bubong, syempre, tapos yung kanyang mga poste kailangan palitan syempre para mas matibay, para mas tumagal yung naka-reinforce siya sir, Yung ibang parts naka-reinforce siya, tapos ina-adobe cladding na lang namin siya. Pero yung ibang parts na columns is original na, oo. Yung iba naman is inano na namin kasi mahina na siya. Oo, yes. Kailangan ganun talaga sir, pag hindi na kayang Oo. Ano mo siya, ang tawag nung sa conservation namin, yes, is modern intervention na yung ginagamit. Kasi modern intervention. Okay. Saan nandaan natin sa dito? Diyan? Gusto mo dito tayo? Dito na lang tayo sa. Wow. Medyo matagal lang to. Hopefully matapos this year, sir, no?
Oo, this year. Or early next year na siguro, no? Ang If ever. target ni architect dito is September, pero tingin na kakayanin na lang. Ng this year? This year, oo. So talagang kung ano yung itsura niya, yun lang din yung binabalik nyo sa ano. Oo, kung Walang ano siya- iibahin, no? Wala kaming iniiba. Oo. Kung ano lang yung sira, kung ano lang yung marupok, yun lang yung tinatanggal namin, tapos Oo. pinapalitan namin. Like syempre yung sa bubong, no? Kailangan palitan mo na yung Oo, yung bubong. Yun yung kasing, yung bubong kasi yung nagbigay ng malaking damage before dito sa bahay. Oo. So, nung nagkaroon ng mga butas na yung bubong, Oo. syempre yung tubig ulan, na ano na siya, Oo nga, oo. binubugbog na yung Totoo. bahay. Totoo. Tapos yung mga ginagamit din namin na mga kahoy dito for restoration is Oo, isa yung... galing din dito sa bahay. Okay. Kasi ginawa, tinanggal namin yung trusses niya. Tapos yung mga kahoy na nakuha namin na trusses, which is ito, yung mga nakakalit sa gilid. Oo. Diyan kami kumukuha ng Kahoy din na talaga. pampalit na katulad niyan, yung ginagawa Oo. ni Mang Randy, siya, magawa siya ng mga window sash. Oo. Diyan din niya kinukuha lahat yan. Pinapalitan niya yung mga bulok na windows. Yung iba Talagang- naman, mga windows, yung iba doors, yung iba naman parts ng mga columns, Oo. ornaments. Oo, syempre matitibay itong mga kahoy na ito eh. Hindi Kailangan mo ka- talagang hindi ka gamitin. kasi pwedeng maglagay ng bagong kahoy dito. Oo nga. Kasi iba na yung pagkatuyo ng kahoy. Kapag kasi naglagay ka ng bago, iba na yung moisture content niya. Oo nga. Iba yung moisture content. So, Oo. Alam, Miss Black, okay ka lang? Yeah. O, di ba ang kanilang staircase, oh. ito yung grand staircase before. Yeah. This is made of Nara. Oh, Nara yan. Nara to, Nara noon. Wow. Architect. Si architect? Ayan, Architect. Si architect yung nagre-restore. Anong pangalan ni architect? Architect Cruz. At Roy Cruz. Architect Roy Cruz. Oo. Yeah. One of the heritage architects here in Pampanga. Ah, One of the nice. best. One of the best? One Oh. of the best heritage architect in Pampanga. Siya, one of his portfolio is Paco Park. Ay, talaga? Ah, One of his wow. portfolio is Paco Park. Paco Park, wow. He restored the Paco Park. Oh. The one Paco Park, Noleta Park, Sal Park. ng Candaba Church, Ah, kayo din po. Candaba Church? Macabebe, San Simon. Yeah. Ano pa kasi architect? Sobrang dami. Binalin. Grabe, sikat pala ito si Ay, architect. hindi. Ibig sabihin, magaling na architect ito si Sir. Tapos Hindi yung office yung residence ni Archbishop, siya din yung Yes, Wow. the Chancery. Chancery, Arzobispado de Pampanga, siya rin yung nag-restore. Chancery. Wow, galing. Pero ito yung ito yung our best restoration ito. Ito talaga Sir, itong bahay na ito. Kasi complicated. Yes. Because combination of adobe and wood. Napakahirap i-restore ng wood. Aged wood talaga. Oh, yes. Actually, sayang pagkadating mo, meron akong maliit na bodega dyan. Oo. Kilala ko yung mga old wood ko. Came from Ilocos Norte. Oo. And then North, somewhere in Bulacan. Oo. And then Pangasinan. Siguro that wood, 1800 na yung mga yun. Wow. Oo. Lalaki. Talaga. Lalaki talaga siya. Wala na lang Kasi- natira. Kasing edad din siya ng bahay. Kasi because of the moisture content Yeah. ng architect, kaya hindi ka pwede maglagay ng bagong wood dito. Oo, kailangan kapareho. Kapareho. Oo. Like for example, this one. Ayan, Yan. Makikita mo yung balat niya talaga. This one Sir, ito? Oh, ito. Yan. Ayan, okay. Nakikita mo talaga. Natural, Yung hospital, nakikita mo na yung bakod sa yung luma. Oh. Oo. Oo nga ito, may mga bagong. Pero age wood din yan. Oo. Oo, old wood din lahat ang ginamit. Ang ginagamit namin is mga age wood. Mga age wood talaga. 1800 or 1700. Pero ang galing mo Sir, buti nakakita kayo ng mga ganung May kahoy. mga grupo kami na... Ganun ba? Oo, nag-i-stack ako sa bodega ko. Okay. Number one is resources. For example, ito.
Yung lime, hindi mo pwedeng ipahed o kaya i-grout dyan sa, like for example, ito. Kasi ito, usually, lime to, using lime and dinurog na adobe, dinurog na bricks. Yun ang mimix mo para pang-joint mo dito. So, ngayon, siguro later na taong tumira dito, ginawa na lang semento dahil mahirap yung lime. Oo nga, yes. So, since ako marami naman ako stock na line, binabad ko rin for almost 12 months bago mo pwede i-apply dyan. 12 months? Yes. Ang grabe yung process yun. Maximum of 12 months, minimum of 6 months. Kailangan may babad mo yun. Oo. Then everyday, sa drum, ano yun, hinahalo mo yun, minimix mo yun everyday. Para ano siya, parang maluto siya para... Okay. Yes, and then always sealed para bago mo gamitin. Kaya yun pwede mong i-apply yung plastering of lime underwater, pwede siya. Ganun po talaga. Yun ang pinakatalagang matibay talaga. Oo. O maglalas ng maraming taon. Compare No? sa cement. Oo. Compare sa cement. Kaya yung mga nakita mo yung mga heritage church, di ba? Lalaki ng mga wall, mga 4 feet, di ba? Oo nga, yes. Pero using lime. Pero imagine hanggang ngayon for 300 years, 400 years, ngayon lang nagkakaroon ng deterioration, ngayon lang nagkakaroon ng damage. And of course, dahil sa mga lindol. Yes. No? Kasi wala siyang column. Oo nga, no? Wala siyang column. Walang wala siyang bakal. foundation, Oo. Wala siyang structural. Wala siyang steel bars. Oo, walang steel More bars. Yes. interlocking adobe. Galing nila. Like Yung iba pa nga, di ba, mga coral pa nga yung ginagamit nila sa ibang mga simbahan. Sa coral stones, dito sa Ilocos Norte. Oh, yes. Paway. Paway, yes, Coral sir. stones yan. Oo nga, no? Yung grupo namin din, Paway. Ayan. So, architect, ito ba yung pinakamahirap mong i-restore? Ito. Kasi masinsid, no? No, not masinsin. Combination of adobe and wood. Pinakahirap i-restore ang wood. Ang adobe, madali lang eh. Madaling dayain yung pangalan. Basta meron kang materyales. Materyales. Ang wood hindi pwedeng dayain, no? Oo. Wood kasi more of details kasi mga minimal details yung nagpapa-complicate sa kanya eh. Oo. And also yung sources of aged wood. For Yes, example, ito. Hindi aged wood yun eh. Which one, sir? Ito. This one. Bagong kahoy na yan, new wood na yan. Oo. Kaya bakit siya nadudurog? Dahil bago siya eh, meron yung bata pa yung kahoy. Oo, na pinutol na. Sa Oo. dami lang na-absorb niya moisture, Oo. nadudurog siya. Compared dito sa mga aged wood talaga, nakikita mo, kahit na nakababad sa tubig yan, dahil Talagang matibay, no? matibay siya. Sir, maraming salamat po. Okay. Maraming salamat po. Mamaya, sir, papapicture ako. Anong pakita na? Okay lang. Sige po, pag may tanong pa tayo, nandiyan na Oo. si architect. Di ka, akit tayo dito sa taas. So ngayon, yung pinapakita ko sa inyo is, syempre, before. And babalikan natin ito, Sir Architect Jay, Opo. pag natapos na, no? siya, babalikan Para natin makita ito. natin yung result na ginawa nila rito. Di ba? So ito, kinip pa rin nila ito. Original pa yan, lahat yan. Mga baldosa tiles. Baldosa Oo, tiles. mga baldosa tiles. Original pa yan. So ito yung grand balcony nila na Oo. tinatawag. Dito mo makikita yung mga videos ni Yula Valdez na nakatayo siya dyan. Anong pelikula yun, son? Puwera Usog. Puwera Usog. So marami na palang pinagamitan itong bahay Marami sa nang mga pelikula. nag-shoot dito. Alam ko yung pinaka-luma na Vita dito, kay Puro ano ba? Lapid. Puro horror ba? Hindi naman. Hindi, meron si Lima Lapid. Hindi ko alam kung dito shinyot yung Julio Valiente ba yun? Ganun po. Oo, pero isang part yata doon, shinyot dito, tsaka dun sa may dating Paso Mill. Oo. Yeah, by August, darating na yung mga windows. Yung mga glass, stained glass. O mga Tama stained ba? glass, oo. Mga glass na yan, napakahirap hanapin. Ay, oo, sir. Tinabi mo pa. Pangit. May nakikita akong yung mga hindi magandang klase. Makikita mo talaga, sir, Yung mga hindi magandang klase, no? Oo. Ito kasi siya eh. Gawa kasi to sa age na sand na rin talaga to. Tsaka iba pa rin talaga yung stain ng mga luma. Oo. Oo. Isaulitin ko lang mga kaitsubero, no? So itong bahay na ito, ang huling naging may-ari ay ang 4th generation, and then kalaunan ay na-acquire nila Architect J. So matatawag pa rin natin itong ancestral house kasi yung original na may-ari
tumira pa dito yung kanyang mga kaanak, ang first, second, third, and fourth. Tapos sina Architect Jay, sila na yung pang fifth na owner ng bahay na ito. So, makukonsider pa rin natin itong ancestral house. Kaya. Galing na ito. So dito tayo. Sige po. Siyempre yung sahig na to, sir, original Yes, ito. original pa to. Pero sir, parang ito kakabalik lang. Yes, Kakabalik lang, no? lang. So, tinanggal namin Yung TNG na floor. Oo. This is made of yakal. Yakal ito. Yan, Wow. lahat yan, yakal yan. Grabe. Yakal wood yan. Talaga naman kayamanan pag mga yakal na kahoy. Tapos itong mga poste na to, yakal yan. Yakal din ito mga to, sir. Poste. Tapos yung poste. Oo nga, yakal nga siya. Ito naman is Nara. Nara naman yan. Pati yung mga wooden doors. Makikita natin yung mga wooden doors nandito. Pero baka pag kinabit na lang natin, dyan na lang natin siya makikita. So sir, napansin ko, nung tumagal na itong bahay, parang may mga pintura na silang pinatong sa kahoy, Tapos tinanggal nyo na lang. Tama ba? Hindi, itong nakikita nyo, ito yung first layer ng paint. Ito yung original na paint na ginamit sa bahay. Okay. This is made of lime actually. Talaga? Ito yung nag-preserve sa bahay. Oh. Kaya yung mga panels na to, hindi siya na-damage ng termites. Because of the lime. Buong buo. Oo, buo pa yan. Yun nga lang, syempre, we need to remove na yun. Oo nga. Pag-apply na tayo ng bago. Panibago. Oo nga, yakal. Yakal yan. Lahat yan, yakal panels. Yung mga sir? Yan, softwood na lang siya. Ito softwood. original pa yan, mga nakikita niyo dito sa living area. Original. Pero yung mga makikita ninyo dito sa likod, production na lang siya kasi yung repro. Oo, yung Oo. iba kasi hindi na namin siya. Ito, like this, Oo, pero Ito mga repro na lang, copy na lang. Oo. No production. Oo, kasi kinain na ng termites because softwood siya. Ang ginawa kasi ng termites dito, umakyat sila. Oo. Yakal yung trash Oo. Hindi nila makain. Hinanap nila yung mga Hinanap nila yung malambot. malamig na mga kahoy. Yun yung kinain nila. Kaya yung ceiling, hindi na namin siya na-save. Grabe mga kaijubero. Kung titingnan mo yung bahay, para kang nagtayo talaga ng panibago. Kasi parang back to zero ka eh. No sir, Oo. Tingnan mo, from roof Mahal ang restaurant. hanggang dito sa bottom. Kasi kakote. Para kang nagtayo talaga ng panibagong bahay. And mas mahal pang mag-preserve ng ganito, Mahal ang mag-restore kesa magpatayo ng bagong bahay. So eto sir, siguro one of the bedroom ito, Yes, one of the bedrooms ito eventually. Tapos, itong part na to kasi, we are planning na ibigay to sa bed and breakfast. Okay. Tapos dito yung dining nila, dito yung bed. Okay. Tapos doon naman sa other side, collapsible room siya na pwede kang mag-cater ng mas maraming guests. Okay, collapsible. Oo. Ito yung original, pa nila. Kaso hindi ko pwede. Ito yung Original toilet and bathroom. wala nang bathtub. Nandiyan pa, nandiyan yung Ay, oo bathtub. nga. Ayun po. Nandyan yung bathtub, nandito yung lavatory. Tinakpan na lang, Tinakpan siyempre. na lang. Para hindi masira. Oo. Pero hopefully, mapagana pa namin siya. Talaga, sir? Hindi mo papaliin mo modern? Hindi, no. Hindi. Gusto kong i-preserve yung original Yung mga bathtub, Yung bathtub, original. Kasi nakuha namin siya na original tsaka magandang pa siya. Maganda pa Good yung- condition. Good condition pa siya. So, Okay. siguro, i-restore na lang siya. Oo. Pagkakain, ganun. So dito, wala pang sahig siyempre. Oh wow. Machuka tiles pala yung sa baba, sir? Yes, machuka tile siya. Mamaya, baba tayo. Oo. So sir, nung na-acquire nyo itong bahay, wala na siyang mga gamit. Wala na siya. Wala na. Nag-clearing sila nung, sabi ni Dad, 1980s pa lang, wala na tong gamit eh. Siyempre kinuha na nung ibang mga kaanak.
no? Pero we are making making conversations with the old owners nito, previous owners niya, na maibalik yung Mga dati lumang niyang gamit. Oo. Hindi man lahat, at least At least some. oo. So far, yung mga willing na sinabi sa akin ng previous owner is yung una, yung piano nga. Okay. The piano, yung mga bed, yung mga aparador. Oo. Yan yung mga previous nilang sinabi sa akin na Willing nilang ibalik. Yung chandelier na hindi ko alam paano nila isi-ship galing New York. Nasa New York na. Yung ibang mga gamit nasa New York, yung iba nasa Batangas, yung iba nasa Quezon City. Kasi parang minsan nawawala yung yung half of the, anong tawag doon? Half of the soul, parang Soul ng isang bahay, kung pati yung mga gamit tinanggal. Di ba, sir? No? Grabe. So, dito naman, sir, ano naman dito? ito yung azotea. Azotea. So, nasa pinakalikod tayo, no? Azotea. Lawak ng azotea nila, lahat keep, Oo. Everything. So, ito, sir, open lang talaga ito. Papalagyan mo ng window pa to. Open na yan. Open lang to. Paano siya before, ganyan pa din siya ngayon. Okay. Tapos dito na sa part na to, sir, is dito, the key. Gagawin namin siyang toilet. Toilet, okay. Ito, toilet na common toilet for female and male. Oo. Pero ito, sir, original yung tiles, no? Original pa. Pati itong nasa Azotea, original pa lahat ng baldosa. Yung iba, machuka. Siguro sa susunod na pagbalik na dito, I'm sure, sir. hopefully, yung mga, yung kitchen sink nila. Yan. Oo. Kitchen sink. Kitchen sink, oo. So, kailangan nilang takpan para hindi siya mabasag. Baka ma-aksidente, mabagsakan ng kuwan. Porcelain. Ganun. Porcelain. 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 So, balik tayo dito. Dito yung isa sa mga sikat na lagi nilang hinahanap sa amin. Itong yung servant staircase. Kasi dito lang sila dumadaan, yung mga servants before, dito lang sila dumadaan. Hindi sila pwedeng dumaan dito. Yes. Hindi sila pwedeng dumaan sa Sala Mayor, no? Yung metal niya, yung gawa yan sa ginagamit sa mga riles ng tren. Parang pinaka-canopy nila noon nung itinayo ang bahay, no? So, ikikip pa rin nila yan, syempre. Kasi pang-protect yan kapag may malakas ang ulan or bagyo, at least meron kang canopy. Canopy, no? Medyo lang Dahan-dahan lang. So, before, ito yung pinaka, servant quarter nila. So, dito lang namamalagi yung mga kasambahay. Ayan. Ito na yung machuka, Original pa to, 1800. Wow, silong talaga, no? Silong. Before ito, lagayan nila to ng mga ani? Ani, rice. Mga agriculture. Tapos itong bolt, sir, sa kanila rin to. Yan? Wow. Okay, may bolt. May ganyan kami pero accent na lang ng bahay. Yes, hindi na namin ginagamit. Yun din yung plano ko dyan. Gawin siya. Sir, accent na lang. Pero nabubuksan pa, sir, no? Tapos, sir, naikwento mo kanina, bago nyo ito ma-acquire, is naging abandon na ito ng how many years? For 40 years. 40 years. Wow. Biruin mo. 40 years. Nakakatuwa, sir, kwento mo rin sa amin, yung father nyo used to be the caretaker of this house. Yes, he used to be the caretaker of this house. Oo. Yun. So, after that, inalok sa kanya yung property, hindi siya dalawang isip, talagang go na siya, no? Kunin yung property. Most of his life, dito na siya. Parang second home niya ito. O baka first home pa nga, no? Parang second home. Second home. Diba? Ito plano nilang gawin to na parang ballroom hall. Ganun. Ito? Open hall lang siya para sa mga public na magre-rent. So, syempre, since gagawin siyang bed and breakfast, pwede rin kayo sa mga weddings, photoshoots, debut, or mga private gathering. Sir, no? Or any, kaya abangan natin ito kapag natapos.
gawin ang Ballet Castilla. Kita nyo yung mga kahoy na galing mismo dito sa bahay. So ito pa rin yung ginagamit nilang pang replace sa mga parts ng bahay na kailangan nilang palitan. So hindi sila gumagamit ng mga kung ano-anong mga kahoy lang. Na natin yung chapel nila rito. Pero yung chapel na yon, Architect Jay, is owned by the Infante before. Yes. Sila rin ang nagpatayo. Yes, si Don Ramon Rodriguez Infante din yung nagpatayo ng chapel. Tapos, recently, dinonate na siya sa Archdiocese of San Fernando. Okay. Last February 29, dinonate siya sa Archdiocese of San Fernando para maging ano na siya sa public. Okay. Formalize na siya na magamit ng public. Ito yung sinasabi ko sa yung monument na pinatayo ni Doña Joaquina Gonzales Pola Viuda de Infante. Oh. Dito rin nakalibing si Doña Joaquina Gonzales Pola Rodriguez Infante. Diba? Siya'y taga Luncia, Asturias, Spain. Pinanganak siya sa Asturias, Spain. Tapos pumunta siya dito sa Philippines. Oo. Napangasawa niya si Don Jose Rodriguez Infante. Ayun. Doña Joaquina G. Pola. Diba? So, ito yung chapel. Private chapel before ng Ito naman is dinedicate nila sa Child Jesus Santo Niño. Everything in the facade is original except yung dalawang wing niya. At dagdag na lang ito, sir, yung both sides. Dalawang sides. Pero itong front niya, ito yung original. Original. Original pa yan. Wala pang ginalaw dyan since 1878. Wow. 1878. So mas naunang itayo yung mansion, yung Infante Mansion, no? Before. Tapos the retablo mayor is all original din yan. Walang binago dyan. Oh. So sir, meron pa rin buhay na mga infante? Yes, meron mga descendant ni Don Alfredo na siya kasi si na lang na iiwan dito, si Doña Teresita, si Doña Florencia na nasa Spain, tapos si Señorito Martin. Si Señorito Martin, siya na yung 4th generation na nagmana. No? Sa kanya na namin nabili yung... I see. Okay. Parang apo siya. Tapos sa Tuhod. Tuhod, yes. Kasi 4th eh. Oo, tama po. So kayo na yung pang 5th na owner. Tama po ba? Oo. Every Saturdays, meron din kinokonduct na misa dito. Tapos yung mga patay, dito rin sila binibless. Oo. Ang sacrament lang na hindi over dito is baptism. Every baptism, every fiesta lang. So, pupunta pa sila ng parokya. Pero pag fiesta dito sa barangay namin, binibigay nila yung sacrament of baptism dito. Okay. Pero most likely, mga funeral mass at saka Sunday masses lang binibigay. Ang binibigay. Ito yung crypt nila. Oo, yan yung crypt ng mga Rodriguez Infante. So, ito yung first generation na... Dito din kasi sila nilibing Dito din sila nakahimlay. Oo. Si Don Ramon Rodriguez Infante, siya yung first generation na nagpatayo nito. Simbahan at saka nung mansion. Kasawa niya si Doña Rafaela Limongco na mestiza na Chinese. Opo. Dito sila parehas nakalibing dun sa altar. Oo. Tapos dito naman si Don Jose Rodriguez Infante, siya yung nakamana nung... Siya na yung second generation. Don Jose Rodriguez. After Don Jose Rodriguez, si Don Alfredo Rodriguez Infante na. Siya na yung third generation. Okay. Si Don Alfredo. After Don Alfredo, si Señorito Martin na, okay. So nandito na ulit tayo sa labas and balikan natin itong Ballet Castilla na itinayo during 1800s. 1871 sir? 70? 73.